Ulit kami mamaya ha. O mga kasang bahay, samantala po muna ay puntahan natin si Miss Ella at si Miss Jenny para sa isa pa nating bisita. Take it away! Okay, thank you so much, Erica! Tatanong si Doc, totoo ba talaga yung title nila? Album namin sa 2014? Oo. Ano kaya yun? Baka merong kasing effect pag yung gano'n ang Madali daw title. tandaan. Oo. Catchy eh, no? May recall daw. Tsaka may humor. Okay, Long thank time you so no si much. Dr. Camille. Buti naman at napasyal ka ulit Next dito. week, nandito ako ulit. Yeah, sa GMK, kailan ka? Hindi ko Sinunod ako ni Jack. Nagagalit na sa akin si Kuya. Oo nga, dapat naman mag-guest ka rin sa kanila. Kaya nga sabihin ko, susundin ako ni Jack. Yun. Okay, madami po kasi nating movies ngayon na talaga namang sobra ang violence. At yung iba pa, pwede rin sa mga internet, di ba? Marami din mga violence. Sa tingin niyo po ba ay nakaka-apekto ito sa behavior ng mga kabataan? Yes. Lalong-lalo na ang mga bata. Okay, siguro noon palagi sinasabi, walang epekto. Sa kadahilanan naman na siguro naman, nakikita niyo na basically movies and TV shows are larger than life. So pag sinabi mong pantasya, sobrang pantasya ang dating. Pag sinabi niyong aksyon, parang talagang kitang-kita naman na humahaging lang yung suntok. Pero ngayon kasi sobra. Totoo na So no? in fact, marami experiments since 1999, nagkaroon ng mga experiments sa Amerika na nagpapatunay na after ng exposure sa several pinili pa nila, actually magaganda pa yung mga pinili nilang genre ng mga action movies at saka parang sinabay nila, isang drama, dalawang action at saka isang horror movie. Sunod-sunod siya. Tapos ang sinabi lang sa experiment para makakumpleto yung grade nyo, panoorin ito. Tapos nagulat sila, yung post-test, talagang pinakita yung effect na nagkaroon ng hostile behavior yung mga kalalakihan at yung mga iba na hindi naman mahilig sa mga violent movies. Parang nagtataka sila, nagkaroon talaga ng effect na yung merong behavior na ito pag sinabing ganito yung situation, nagiging violent na yung reaction towards certain things na nakakagulat talaga na meron. Okay. Para tuloy partner, kung babalikan natin yung dating panahon at ngayon, parang mas masarap panoorin yung mga movies noon. Diba? Kasi hindi naman pinapakita yung mga pagsusuntok-suntok na ganyan, paano pinatay ng isang tao, di ba? Totoo yun. Kasi ngayon parang sinasabi natin na ang pinaka-outright solution para sa isang naganap na pag-aagrabyado sa'yo is violent reaction. Di ba? Pag sinabi mong, nilapastangan to, ang gagawin na solution dun sa pelikula na yon, susuntokin, papatayin, o kaya gagawan ng hindi maganda na talagang karumal-dumal palalo yung reaction, di ba? So kung yun ang nagiging option ng mga bida, napakahirap kasi ang mga bata, lalo na, ay napaka-resilient sa mga ganyan. Ang karamihan sa mga bata sasabihin na pag merong nakitang ganito, gagayahin. Kumisa nga, sasabihin natin, okay lang nagayahin, pero kumisan, sobra-sobra. May mga pagkakataon na hindi naman tungkol doon sa pelikula ang pinag-uusapan, pero yung bida na ina-idolize. Yeah. So, from pananamit to the reaction, what if kung yung artista na ina-idolize na ganito ay mayroong ginagawang hindi maganda, naapektuhan dahil kasi ginagaya talaga. Yeah. So, yun ang hindi maganda kasi dito na talagang importante ang guidance ng mga magulang. Partner, bago mo sundan ng tanong, meron lang akong konting kwento kasi meron akong ginawang movie and then sinunog ako doon, napanood ng anak ko, akala niya patay na ako. So, nung tinatawagan ko ngayon siya, ayaw niya akong kausapin at dead na raw ako. Totoo yun. Kasi napanood niya. Iyak siya ng iyak. Tapos sabi ni Abby, hindi, buhay pa si Mami. Ito siya sa phone. No! Patay na si Mami. Sinunog nila. So, talagang nagkakaroon din ng reaction. Actually, I have 3 cases this year na nanood na pangit lang pero sabihin na natin yung pelikula, total American movie naman siya. International film. Ay, yung Conjuring. Oo, ganon. Parang sinabi daw ng teacher, nagkasundo-sundo sila na yun daw ang papanoorin. Tapos sabi nung isang batang ito na, ma'am, hindi ko kaya kasi takot ako sa mga movies, horror movies. Hindi, tatabi ako sa'yo, parang ganon. Parang, anong nangyari, pinagtawanan siya habang nung natatakot siya. So, na-traumatize yung bata, ayaw nang pumasok.
Oh, 'di ba? Parang yun nakakagulat na pati yung mga ganong bagay hindi na nga niya nakikita yung pelikula dahil kasi sa sobrang takot, pero yung pagbibigay nung na pinipilit na manood ng mga bagay na hindi kaya naman talaga, it can result to ganitong So, traumatized behavior. wag na lang pilitin naman. Oo, hindi naman kasi parang sabihin na natin, lalo ng mga horror movies, parang meron lang talagang mga taong na-enjoy din yun. Ako, takot ako. Tapos nananaginip pa nga ako, tanda-tanda ko na. Pero totoo yun, may mga tao talaga na madaling ma-absorb kung ano yung nakikita sa mga ganitong klaseng pelikula. And then it comes to a point na nagkakaroon sila ng nightmares. Although, pwedeng ma-desensitize yun na mawawala yung takot doon. Pero it doesn't necessarily follow na talagang lahat na i-enjoy ang horror movies. Yes. Ito naman, Doc, how about yung social media natin? Kasi lately, lahat ng news puro negative. Do you think that it has an effect on children since yung mga bata ngayon always naka-tablet, always on social media? Okay, basically, kung sasabihin nyo na yung epekto ng mga nababalitaan nila, mas maigi kasi sinasabi, kung napapansin nyo, ganun na lang ka-efektibo ang ginagawa ng MTRCB na todo gabay, na lalo na kung ganito-ganito klase ang nakikita. Pero alalahanin natin, kumisan, ang nakaka-apekto dito, yung lighting effect ng mga nakikita sa TV. Like, halimbawa yung flashes of light, kumisan nakaka-stimulate siya ng certain violent behavior. Na kung napapansin niyo, siguro mga merong isang istorya or merong isang pangyayari sa Japan, I think that was 9 years ago, nung nauso yung mga, ano ba yung mga sa Pokemon, yung mga, ano na yun? Anime? Ay, yung mga, yung Pokemon particular na series na yon. Meron siyang sobrang flashes ng light dahil kasi parang may away na ganon. And I think 70 to 90 children were hospitalized because of yung pagpasok ng gano'n ng ilaw, parang nagkaroon ng seizure. And then, sasabihin natin, baka dissociative reaction lang yun, na parang sinabi mo na pare-parehas. Pero they come from different places and then naapektuhan sila dahil sa yung sobrang pasok ng flashes of light na gano'n, na-stimulate yung mind nila to the point na parang nagkaroon sila ng seizure. Doc, di ba sabi nila din, if you're always on your tablet, computer, cellphone, meron ding brain cell na namamatay because of the radiation or something? Basically, kung kasi ngayon ang nangyayari, puro upload tayo ng upload lang ng mga applications Pero kung nag-uumpisa kayo ng PSP noon, ng mga Xbox, may mga nakalagay kaagad na warning na you're supposed to watch or do yung games na yun within 30 minutes or an hour. Kasi after that, pwede magkaroon talaga ng epektong hindi maganda. So unfortunately, hindi na kasi di ba tayo, skip. Hindi na natin titignan kasi gusto natin, doon na tayo kaagad nakasento doon sa doon sa kung ano man yung action or yung games na inaano. So hindi natin nakikita na yung may mga warnings talaga na ibinibigay which can really help us, lalo na sa mga magulang na ay hazardous din pala pag sobrang exposure sa mga ganitong klaseng games, sa ganitong mga klaseng mga applications na mga lalo na kung mga movies, mga gano'n. Okay, Doc, kanina nabanggit mo na malaking epekto talaga sa mga bata kapag nanonood ng mga horror movies. Paano naman kung halimbawa, drama naman? Dahil marami tayong mga teleserye na pinapanood dyan, at drama yung pinapanood mo, hindi kaya po pwedeng magiging madrama rin ang buhay mo? Emotional, no? Siguro kung madrama na yung kung sensitive ka sa ganyan, mas nagiging sensitibo. Ang problema dito, kasi pag yung values na ini-inculcate dun sa mga dramatic na shows or mga pelikula ganun, hindi kayang maintindihan ng bata at ini-incorporate na sa sarili nila. Like for instance, merong isang behavior dito na pinapakita na ayaw pumasok sa eskwelahan, ang ginagawa, umiiyak. Tapos sasabihin gano'n nung magulang, dahil iyak siya ng iyak doon sa pelikulang yon, ang gagawin na lang nila ay, wag na lang nating papasukin kasi nga iyak ng iyak, kawawa naman. So, it will turn out na ikaw yung show na yun magsasabi na pwede naman pala basta pag umiyak pwede hindi na pumasok. So yun yung nakakatakot. Dahil kasi nga, parang, di ba pag sobrang iyak na nagtatantrums na gano'n, ang tendency talaga, nakauwi na lang yan. Kasi sobrang kaya naglulumpas ay gano'n, bubuhatin na gano'n. So ang tendency. They get away with it. Dahil, so, sinong winner? Hindi nanalo yung magulang. Pwede mo naman gawin na binuhat mo yung batang yan, dinala mo dun sa mismong harapan ng eskwelahan, total lahat ng teachers ng mga nandun, or yung, alam nila kung ano yung gagawin
Ano Okay. nang gagawin pag nag-step sa eskwelahan na gano'n? It's either yung bata lalo magwawala or tatahimik kasi nandiyan na yung talagang teacher. Pero tayo kasi ang iniisip natin, magwawala, nakakahiya, baka gano'n. So, iuuwi natin. So, nanalo yung bata kasi every time na iiyak siya, pag ayaw niyang pumasok, yun ang gagawin niyang behavior. exactly. So, mas maganda ba kung comedy na lang panoorin mo? Sana kung yung comedy, yung something na, sabagay magaganda ang comedies natin ngayon, hindi na Oh, yung laughter slapstick. is the best Oo. medicine. Hindi na yung slapsticks. Kasi Oo, no, hindi di ba? Pag slapsticks talagang yung point. At saka ano, Sila Hugo at Togo. Ano yun, di ba? yung banyo joke ba yun? Ano ba di ko that? Toilet humor. Toilet humor, yan. Pag Yun. toilet humor, talagang syempre naman kahit maganda paano, Hindi masyadong maganda. siya maganda. Siguro tayo naman kasi mga bata, yun na nga, di ba, pag tumisa sa cartoons, pag may nagpupukpukan din ng mga Tom and Jerry, di ba, parang nagtatawanan din yung mga bata. Yeah. Tapos ginagaya ko minsan. Siguro, sa atin, pagdating sa ganyan, noon, naalala ko noon, 90s, palaging sinasabi na, what is parang a horror movie sa isang bata? Alam mo sinasabi nila, mga fairy tales. Kasi nga talagang doon makikita mo meron yung mga gruesome na ginagawa ng mga witches, yung mga violent reactions ng mga kontrabida doon sa mga bida, 'di ba? Talagang sinasaktan si Cinderella, yung mga ganon. So mas nararapat nga daw na talagang todo-todo ang ating pag-coach sa mga bata Tama. na Cinderella yan, na hindi pa pwedeng umati ka din yan na parang Cinderella tapos magre-react ka lang ng tama pag sinasaktan ka. No. Yan. Dapat lang na intindihin natin na it doesn't necessarily follow na kasi ang TV or ang pelikula, especially TV, anak, sige manood ka at ako'y maraming gagawin dito. Tapos nakafocus din sa TV, iintayin mo yun. Di ba? Kasi yun yung one way na parang, pag nakita mo, sisilip kang gano'n, ay, tahimik pa rin kasi nanonood pa rin ng TV, gano'n. Okay so, ikaw yan. magawa ka na gano'n. Hindi mo tuloy alam na yung anak mo nakakagulat na parang ang dami nang na-absorb. And then, magugulat ka na lang na, parang, anak, anong ba yung ginagawa mo? Biglang nga, what are you doing? Di ba? Yung magsasalita, magre-react ng mga nakakagulat na mga, saan mo natutunan yan? Di ba? Oo nga. Okay. Maano kasi ang mga bata talaga, madaling ma-impluensya. Oo, lalo na kung merong bagong mga lingwahe na Oo. gusto mo rin. Kahit kasi yung anak ko, 10 years, si David, sabi ko lang, anak, pakikuha mo, agad-agad. Ano yun? Saan niya natutunan yung agad-agad? Sabi ko, oo, now na. Ang dami na namang natin natutunan, Doc. Oo, totoo Pero talaga. medyo bitin pa rin. Bitin, no? Next time, sana makapiling ka ulit namin. Ayan. Iba namang ibang topic. Ibang topic naman. Ngayon, ang dami ko nang ibabawas sa ni Nala na ay sa pinapanood niya. No! Mamaya, no! Okay, maraming pong salamat, Doktora. If they wish to contact you, how can they reach you po? The Clinic of the Holy Spirit is landline, yung 721-7180, 721-4798. Alam nyo, ang medyo siguro talaga napag-usapan namin ng ipin nyo na yung, kasi nababahala din ako, ang dami ngayong nag-i-inquire about teenage depression. Oh, And yun yung medyo, Maganda yan. medyo nagiging Next week. linya na halos lahat yun ang nagiging problema ng mga magulang at humihingi ng tulong sa akin. For the past 6 weeks, parang puro Pag-usapan yung natin, ganun lang. maganda yan. Gusto ko yung topic na yan. Doc, babalik daw kayo next week para At yun ang pag-usapan niya. pag-uusapan natin. Kaya magagalit na ang GMK kasi dito na naman ako. Alright, thank you so Yan, much, exciting Dr. yan. Camille.